James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Gusto ko rin batiin ang ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Pat and Sara Morales, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Rosalie Centillas, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, si Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, at Maybe Navisaga. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is naglalaro siya ng 3x3, champion siya sa PBA 3x3 circuit, and champion player din siya sa PBA nung naglaro siya sa 5-on-5. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pastor Art Flora po ng God's Family Ministries, Tondo, Manila. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Amin pong itinataas sa iyo ang mga kabataan ng aming bayan. Naniniwala po kami, Panginoon, na sila ang susunod na henerasyon upang mamuno at pangunahan ng bansang ito. Dalangin po namin na sila ay makasumpong sa iyo. Buksan niyo po ang kanilang puso at isip na makilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas at tunay na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo dahil ang pagkatakot sa iyo ang siyang pinagmumulan ng karunungan. Ama, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, gamitin mo po ang mga Kristiyanong kabataan upang mainit na ibahagi ang iyong ebanghelyo at hayaan mo po sa ganitong kaparaanan sa pangunguna ng banal na Espiritu ay tunay maraming mga kabataan ang mabuksan ng puso't isip. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga kabataan naming nakakaangat sa buhay. Pabuksan na kanilang puso't isip upang tumulong sa mga kabataang may hirap, lalo't higit nais na mag-aral para sa kinabukasan at sa kinabukasan ng aming bansa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a champion player. Nung naglaro siya sa PBA, champion siya. 5-on-5 and then napunta siya sa 3x3. Ito yung kung sa larong kalye, tatluhan, no? Pero may rules at saka professional. Let's all welcome Brian Mendoza, dating player 5-on-5, now 3x3 ng Talk and Text. Hi, Brian. Hi, Coach Joe. Thank you for having me. Thank you po.
Ako, full name niya ay Brian Mendoza. Tayo lang. Medyo interesting. Bakit ba Brian ang napangalan sa'yo? Kaya po Brian yung name ko. It's a combination of my parents' name, which is yung father ko is Graciano, yung Gra, kinuha sa kanya, and Annalisa, yung Ann naman sa mother ko. Kaya naging Brian. Feeling ko ganun no? Kasi dati ng mga panahon, pinagko-combine yung mga pangalan And nakita kita minsan sa Facebook, no? Dahil friend ko si Brian sa Facebook. Nakita ko nagpapiano siya. And sabi ko, bihira dito. Bihira sa mga PBA players, no? Isipin mo, naglaro siya sa PBA, champion, nagkaroon ng 3x3 team ang mga professional teams. Champion pa rin siya and nakita ko nagpapiano, no? Paano ka ba natuto dito sa pagpapiano? Or napepeke mo ba kami? Well, ano lang po yun. Parang escape ko lang po yun dahil na-addict po ako dati nung kabataan ko sa computer games such as Dota. So yung oras ko nandun talaga after practice. Nasasayang yung oras ko kakalaro. So I want to stop that from getting much of my time. So, ang pinalit ko na lang yung piano. So, ngayon, I'm having a hard time playing pero okay lang naman kasi at least nawala na yung pagdodota ko. Alam mo, Brian, no? Maganda yon na you have another skill, no? Or lumabas yung talent na from playing basketball, hindi lang pang sports, no? But pang music. Kasi nung napapakinggang kita na tumutugtog, kasi frustration ko yan, no? Wala akong, siguro hindi ako nahulugan ng talento nung ang Panginoon ay nagsabog ng mga iba-ibang talento. Hindi napunta sa akin yung talent being playing a musical instrument. But saludo ako sa iyo that you can play the piano. And thank you po. And tutuwa rin ako kasi nag-champion ka, no? Hindi pala nag-champion. Champion player siya ng PBA, ng Talk and Text, and also of yung 3-on-3 professional basketball. Paano ka ba nag-umpisa dito sa journey mo being a basketball player? Well, syempre, nag-influence sa akin maglaro ng basketball. Syempre, yung mga pinsan ko way back nung kabataan ko, na-express nila yung mga sarili nila through playing, nag-enjoy sila, nakikita natutuwa sila. So ako, na-hook na din ako. And eventually, nagustuhan ko siya. And yun na yung pinursu ko nung nag-high school ako, hanggang sa nag-college. And thank God, by the grace of God, nakapaglaro ako ng UAP through FEU. And ayun na, hanggang sa nagtuloy-tuloy, nakapasok ng Magnolia Hotshots muna. And ayun, nag-transfer sa Talk and Text and nag-transition na ako dito sa 3x3. You are not originally from Metro Manila, no? But yes, po. Ang sentro ng basketball ay nasa Metro Manila dahil nandun naman yung professional league, no? Saan nag-umpisa yung love mo for the game and paano ko nag-umpisa playing the sport sa iyong probinsya? Anong probinsya mo? Sa Davao City po ako galing. Yun nga, yung sa love for the game, nakita ko sa mga pinsang ko. Nung inintroduce nila sa akin yun, kasi magpipinsan kami, marami kang puro lalaki magpipinsan eh. So yun yung kahiligan nila. And na-introduce sa akin yun. And nung na-feel ko yung basketball, na-overwhelm ako kagad ako sa mga rules. Marami pala. Dati, bata pa ako, lagi na 3 seconds eh. So, nata-traveling. Kailangan pala i-dribble yung bola. Ganun. So, nai-intriga ako doon. At the same time, gusto kong i-improve yung mga sarili ko kasi masaya siyang laruin. So, simula doon, yung ganun lang na mga detalye tumatak na sa akin. And eventually, nag-grow na siya. And nung nalaman ko na pwede palang pagkakitaan din yung maging trabaho din yung basketball, mas lalo ko siyang in-embrace and pinagbutihan ko mag-improve yung mga skills ko. Playing basketball, una kalaro mo mga pinsan mo.
And then Opo. nalaman mo, hindi pala pwedeng larong kalye. Dahil may Opo. mga rules, hindi ka pwedeng to Yes. stay inside yung tinatawag na shaded area or mangitlog, no? Yung parlance natin na hindi ka pwedeng mangitlog dyan, ha? Kailangan ka lumabas kasi parang hindi naman bahay mo yan, eh. Lahat tayo, minsan kailangan lumabas ng bahay. And nung ikaw ay naglaro ng high school basketball, dito ba nag-umpisa yung formal training mo Oh, yes po. as a varsity player? And Oh, anong yes po. eskwelahan sa Davao? Sa Davao yun, sa Agro-Industrial Foundation College of the Philippines. Ano siya, one of the competing teams dun sa Davao na mga high level of mga basketball program sa high school. So doon mas naintindihan ko din yung mga rules ng game, especially yung teamwork nyo. Hindi mo basta-basta i-shoot na lang pag nahawak mo yung bola, hindi mo pwedeng i-shoot na lang basta-basta kasi yung defense mas mahigpit na kaysa sa mga barangay-barangay lang na liga. So, doon ko nalaman yung mga strategy, yung mga plays, yung mga rules on defense, and kung paano kayo makaka-score as a team. Mm. Grayan, alam mo na hindi lahat ng player o mga varsity players umaabot ng PBA. Salang-sala, piling-pili. There are only, hindi ko na malaman kung ilang teams ang nasa PBA, no? But ilagay mo na lang sa 10, no? If there are 10 teams, tapos 15 players sa isang team, di ba? There will be only be 150 players, no? And ang daming players, no? From high school, nangangarap maging varsity sa college, and then college, eventually to make it to the PBA. And mahirap siya dahil only the best get to play sa PBA, no? Yung transition mo from high school basketball to collegiate basketball, tingin mo ano ang nakita sa'yo ng FEU? Dahil sa mga nakikinig sa atin, mga kaagapay, no? Si Grayan played 4 years sa FEU Tamaraos. But before FEU Tamaraos ba, ikaw ba'y naglaro muna sa Davao as a varsity player before somebody scouted you? Nakita Oh, mo? yes. Yes po. Naglaro muna ako sa University of Mindanao sa Davao. I played 1 year, 1 taon po, tas bago na discover ng FEU sa anong liga yun? Champions League. Doon ako nakita ng FEU. Alam mo, you mentioned Champions League. Noong 2002, ako yung commissioner ng Champions League. Kaya Oo nga po. Champions League is close to my heart kasi naalala ko pag sinabing University of Mindanao, si Eman Samige. Tama ba? Yes. Eman Samige muna. Mas Samige, matanda yun, Eman. mas matanda yun kaysa kay Graya, no? And eventually, nagkaroon ng representation from the different provinces na nakalaban ng mga teams from Metro Manila. And syempre, makikita ng mga teams from Metro Manila, may mga standout players from the different teams sa probinsya. And pag nakita nilang magaling yon, very good for the player, no? Na they would be able to play sa Metro Manila. Pero syempre, yung mga teams naman, mawawala ng magaling na player. Di ba? Tawag nito, it's an honor na for the team to produce such a player, kamukha ng Eman Samige, tapos Grayan Mendoza, Peter Jun Simon. Peter Jun Simon. Pero syempre, they will lose talent dahil Yes. yung talent pupunta sa Metro Manila, no? Kasi nandun yung the big leagues. And hindi ka ba nagulat na yung FEU Tamaraos were suddenly interested sa'yo? Yun po. Na-shock din po ako eh. And at the same time, sobrang saya dahil hindi ko naman inakala na in a short period of time sa UM, meron na kaagad na magkaka-interest sa akin sa
mga team sa Manila. So I was so happy that day nagka-interest sila sa akin. Kamusta yung transition? Kasi hindi lahat ng mga players from the province, no, or sa mga different provinces, makaka-adapt, may mga now homesick. Bakit sa'yo, was the transition medyo mas madali ba? No, hindi po. Just like any other na galing sa province. Kasi talagang ibang-iba na talaga yung environment mo eh. At the same time, yung magiging lifestyle mo eh. Siyempre dito sa probinsya, sanay ako nandito yung parents ko. Sanay ako na tulog lang, kain, tsaka maglaro lang ng basketball. Dito sa pagdating sa Manila, sarili mo na lahat. Ikaw nakikilos na lahat. So, extra effort para sa akin. Kaya mahirap. Matagal din po ako nakapag-adjust eh. Mga ilang years din bago nasanay mamuhay dito sa Manila. Binanggit mo environment, no? Pag nasa probinsya ka, syempre ikaw ang sikat doon. But nandun yung parents mo. Pagdating mo sa Manila, you're on your own. Ilang taon ka noon nung ikaw ay pumunta sa Metro Manila? Like, mga 17 years old yata ako. Then, bumalik ako dito sa Manila nung nag-FEU na. Mga nasa 19 years old, 20. So, for a 19-year-old kid, mahiwalay sa magulang, mapunta sa Metro Manila, sa Manila, nandun lahat ng temptation, no? Yes. Sabi nila, nandun yung gold in the sense na if you play well, you can make it to the PBA. Siyempre, nandun rin yung girls, di ba? Yes. Pag sikat ka, mas maraming fans ka, no? And then, nandun rin yung glamour. Mas sikat ka, nakikita ka sa television, and ito yung mga bagay na if you do not have a good control, no, of yourself, no, wala kang self-control, itong tatlo, gold, which is money, girls, which is, alam mo namang pleasure, no, or yung glamour na pride, the sinful pride of man. Gaano kahirap mag-adjust? Well, sa akin din, mahirap din po talaga yun. And as nung na-introduce sa akin lahat yan, na-realize ko na kaya pala may mga kabatch ako na sobrang galing, ganyan. Tapos pagdating ng mga ilang taon, akala mo magiging superstar na sa isang team, but struggling sila na makaproduce kasi dahil doon sa mga bagay na yun. So, gaya niya sabi niyo po, Coach, pagdating talaga dito sa Manila, you have to really have the self-control talaga. And you really have to focus only to your goal kung gusto mong sumikat or kaya magkaroon ng future sa basketball. Alam mo, Brian, kanina I was watching a video ni JJ Redick. No? Si JJ Redick, one of the best shooters ng NBA. And kinausap siya kunento niya yung buhay niya na si JJ Redick, nung nasa college siya sa Duke University, talagang naging player siya, magaling, no? Pero in-embrace niya rin yung kulturang para siyang fraternity boy. Ibig sabihin, madalas siya mag-party, no? Kinausap siya ng coach niya. Sinabi sa kanya na ang rason kaya hindi tayo nag-champion because you were not worthy to be a champion. In short, ang message ng kanyang coach no, si Coach K, one of the greatest coaches, is dahil nagpabaya ka, pwede mong maabot siguro yung from 1 to 10, pwede mong maabot yung 10 kung nagpursige ka, pero naging number 8 ka lang kasi you fell sa mga temptasyon, no, na dapat nag-aaral ka at basketball lang, meron kang extracurricular activities. Ano ang katangian mo that you were able, yung mga values mo na meron ka, na tingin mo would benefit yung mga ating listeners, kaya ikaw ay in a way successful, no? Dahil you are still playing professional basketball. Anong tingin mo meron ka? If you can name
1, 2, or 3? Well, sa tingin ko kung anong meron sa akin is unang-una yung pagiging coachable ko siguro, coach. Kasi napansin ko din yan, though hindi naman ako ganun ka-talented talaga yung superstar na talent. Wala akong ganun. Ano lang, average lang siguro, or below average lang yung talent ko, but I still made it to the PBA, to the PBA 3x3. Kasi yun yung pinakaunang rason na pagiging coachable. A lot of coaches na hindi naman a lot. Siguro lahat ng coaches, yun yung gustong katangian sa isang player. And of course, yung ano ko siguro, yung disiplina ko siguro sa katawan ko. Like, pagtapos ng ensayo, tutulog na lang buong araw. Ganun, tas babalik na ulit sa ensayo. So I have more energy. Coachable, tapos And disiplinado. Disiplinado. Kung may idadagdag kang pangatlo, anong tingin mo meron ka pa na tingin mo nakatulong in prolonging your career? Well, ito siguro yung pinakasekreto ko is yung faith ko kay Lord. Actually, mapapansin ko talaga sa buhay ko na when you fully committed to Him, kung you aware of His word na sinusunod mo, lahat ng naisin ng puso, lahat ng ninais ng puso ko na nakuha ko, na na-experience ko. And yun talaga yung pinaka-secret ko, yung faith ko kay Lord. Alam mo, Brian, yung faith mo kay Lord, or if we can say yung fear of the Lord. May faith ka, at the same time, you fear Him. You fear Him kasi you do not want to disappoint Him, no? You keep His commandments, and when you are with God, syempre, God is holy. God is perfect. He is righteous. So, by being in Him and with Him, lalayo ka sa mga bisyo. Di ba? Kasi allergic ka eh. Magiging allergic ka sa mga bisyo, no? Sa mga hindi magaganda. Ano ba ang tingin mong mga bisyo na nakita mo na nakapagbagsak or nakasira sa career ng mga player? Well, unang-una yung mga temptations nga, coach. Like, for example, basketball player kasi magiging famous ka talaga dyan eh. So maraming mag-aano sa'yo, maraming mga fans na lalapit sa'yo, ganito, ganyan. And siguro yung unang-una dyan, babae. Uubusin kasi yung oras mo dun eh. Instead na you have to do extra for your skills to improve, napupunta dun sa ibang activity. And kaya nga kailangan yung self-control. Paano mo i-handle yung sarili mo. Besides girls, no? Ano pa ba yung tingin mong mga pabagal or pabagsak ng mga kilala mong players? May mga kilala kang players na sabi mo magagaling. Di ba? Pero hindi tumagal. They have, coach they have vices eh. Mga hindi ko na babanggitin. Like, basta may mga bisyo sila. Na sa kabataan pa lang ng edad nila na gagawa na nila. So, isa din yun sa mga reasons. How about liquor? Pag-iinom? Yeah, ganyan. And of course, ito yung kalaban ng mga player, yung pagiging tamad po. Pagiging tamad. Bakit nagiging tamad yung mga players? Siguro lack of, they call this, parang lack of motivation siguro, or parang iba-iba kasi, coach, hindi ko lang alam kung ano yung reason ng iba. Basta I think siguro sa motivation Brian, siguro, no? Motivation or nakontento, nabusog, no? Siguro, yun yung right term. Content. Nakontento na siguro dating ang pera lang niya sa bulsa ay 200, tapos biglang nabigyan ng 200,000, no? So, hindi alam how to deal with money and nakontento. Pero not knowing that every year, Brian, no?
may mga players coming from college, coming from abroad, no? Yung mga Yes. Phil-Ams na nangangarap rin maglaro sa PBA. And may ano ba? May lugar ba ang katamaran dyan sa PBA? Wala po eh. Unfortunately, wala po. Kasi lahat ng player talaga doon sa PBA, lahat masisipag. Mm-mm. Lahat sila nangangarap, no? Before ka nag-PBA, syempre napunta ka sa FEU Tamaraos. And ang FEU Tamaraos, kilala yan. One of the best schools when it comes to UAAP schools, no? Yes. Having good basketball program and quality players, no? Memorable time na mo with the FEU Tamaraos. Ano yung naaalala mo, yung memorable time mo with FEU? Well, it's different kind of memories kasi na nakukuha ko every year sa FEU eh. So, first year ko, nakikita ko yung mga veterans, how skilled they are. Kung gaano nakalayo yung level nila sa level ko. And sa second year ko, nakita ko na sila Terence, sila RR, kung paano din sila mag-isip, kung gaano sila katalino. Yun. So, different kind of experience sa akin doon sa FEU. Kaya medyo doon ko nakukuha yung mga ideas kung paano ko improve yung game ko. So, naging teammate mo si Terence Romeo at saka si RR Garcia, no? RR Garcia, no? Si Terence Romeo yung talagang umabot ng superstar status, no? And eventually, nag-graduate si Terence Romeo. And ikaw ang papalit sa shoes niya. Hindi ka ba kinabahan na, wow, ako na yung senior? Not that you're going to play the role of Terence Romeo, but ikaw na, yung responsibility mo being, siguro kayo yung mga veterano, paano ko dadalhin yung team? Well, yun na yung last year ko po. Si Coach Nash na yung naging coach namin. And ginawa niya akong team captain nung grupo na yon. So, ako as a rookie, paano maging leader, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. But I'm parang work in progress pa ako nung time na yon. Hindi ko pa talaga alam yung mga dapat gawin, ganito, ganyan. So, medyo hindi ko rin nagampanan ng maayos yung role ko na yon. But it's a worth of experience. Marami akong natutunan. Yun yung mga experiences na nagpa-improve sa akin, not only just a player but as a person. And because of playing under coaches na magagaling, no? Binanggit mo, naging coach mo si Glenn Capasio, one of the best defensive players. Yes. And ano yan, when it comes to integrity, playing the game, si Glenn Capasio, Coach Glenn. walang bahid dahil talagang pure siya when he plays the game, no? Tapos nandiyan si Bert Flores and then si Nash Rosella. Were you surprised that you were able to make it sa Magnolia Hotshots? Yes, opo. Hindi ko nga po alam paano ako napunta doon. Sinasabi ko, it's the grace of God na napunta ako doon. And doon ko naramdaman talaga na sobrang blessed ko kasi nakita ko lahat ng mga puyas ko na pinapanood ko pa lang dati nung bata ako. Nakita ko sila kung paano sila talaga mag-basketball, paano sila mag-prepare, paano sila sa mga pamilya nila. And yun, isa din yun sa mga mai-treasure ko. Parang yun yung naging foundation ko talaga as a professional basketball player. Yung mga nakita ko sa mga teammates ko. Hindi lang teammates, kasi ang manager nyo doon, si Alvin Patrimonio. Diba? Boss Man Cap. of God. Si Boss Cap. Yes. Tapos nandyan din si Johnny Abarientos. Tama ba? Johnny A. Johnny A. Whom I consider the best point guard of all time sa Philippines, no? Tapos nandyan yung mga
Sino pa mga naging teammates mo doon sa Magnolia Hotshots? Sila Kuya Mark Baroka, sila Kuya PJ Simon, like Kuya Mark Pingris, Mark Pingres. So, Paul Lee. Polly. Ang binanggit mo si Mark Pingres goes to every nation, no? Goes to every nation. Tapos I think even si Cap, no? Si Alvin Patrimonio goes to every nation, which is yung Victory Christian Fellowship, no? And then I think even si Johnny Abarientos, nung nakausap ko siya lately, he also goes to Victory Christian Fellowship. So nakita mo sila. Ano ang na-observe mo sa kanila and how did they carry themselves, no? Off the court and on the court? Well, ang common sa kanila sa Christian is they are all soft-spoken, well-behaved, and sila, fun to be with. Talagang parang mga bata lang na kasama mo na masaya lang, ganyan. Soft-spoken, behaved. Pero kasi yung iba pag sinabing born again Christian, baka akalain nila na hindi masayang kasama. 'Di ba? Kamukha nito, soft-spoken sila, well-mannered. Pero pag kasama mo sila, there's still yung the kid in them. Lahat naman tayo, 'di ba? Hindi naman porket 60 years old na, hindi naman ako 60, pero magmalapit na ako mag-60. Pero pagkasama ko yung mga kababata ko, para rin akong bata, no? In the same manner na, lalo na sa mga basketball players, pag nagkwentuhan basketball at naalala nila yung mga laro nila dati, doon nagtatawanan. And you won a championship, no? Opo, doon. First championship ko. Sa Magnolia Hotshots. Opo, Magnolia. And then you were given an opportunity to transfer to another team, which is Talk and Text. Talk and Text. Opo. One of the best teams also in the PBA. Yes. Ikaw ba'y nakatikim rin ng championship sa Talk and Yes, Text? apo, nung bubble po sa Bacolor. Bacolor, Pampanga. Kami naglaro. Under Coach Chot Reyes. Ano yung difference ng being part of a champion team as compared na player ka pero hindi mo naabot yung championship trophy while you were playing in the UAAP? Ano ba? Yes. Ano ang difference sa isang player? Yung sa mga teams na nag-champion ako, isa yung napansin ko, they are all unselfish players na naglaro sa team. Okay, unselfish. Bakit yun ang napansin mo? Kasi I know mga players na, mga teammates na kasama ko, they are in a superstar level na. But they have this extra effort na to go maging utility minsan, to support each other, to support yung isang teammate nila to prosper. Parang ganun yung nakikita. Lalo na sa playoffs ko, doon mo talaga makikita yung character nila. Kasi nandun na yung scouted na kayo lahat lahat ng strengths and weaknesses nyo, basa na ng kabilang grupo. So, doon ko nakikita yung effort nila na gagawa sila ng scenario to be a decoy minsan para magkaroon sila ng good play or makatulong siya sa isa pa niyang teammate. So, yun yung, I think, yun yung difference talaga. So, you have a front view of what's happening dahil nasa bench ka, nakikita mo na ito palang mga superstar, no? Ubod na ng galing to. Pero hindi nila inaako lahat, di ba? Hindi sila yung na tira ng tira, hindi sila yung nagdadala ng load dahil basketball is a team sport. They share the ball. Nakita mo rin ba dun sa mga ibang teams na they were also unselfish, and did you also see teams na
na yung mga players, they were not passing the ball to a teammate. Parang sinasarili nila. Yes, meron din. Actually, lahat naman po ng teams na ginagawa din yun. But sa tingin ko, hindi, sa nakita ko pala, dito sa na-experience ko, joining Magnolia and Token Tex, they are consistent on doing things. Winning plays, yun yung consistent sila ang gawin. Mm-mm. When it comes to to winning championships, and nakita mo lahat, Ano po? being with superstars, no? Ano ang tatlong katangian na nakita mo sa mga player, high caliber player, no? Ano yung nakita mo na meron sila kaya umabot sila doon? Well, yung dedication nila sa trabaho nila, coach. Nakita ko sila, Kuya Mark Baroka, Holly, kung paano nila na-spend yung oras nila sa training. They go extra mile talaga. Like, for example, practice namin is 8 to 10. Hindi pa sila uuwi. Mag-workout pa or mag-skills pa. After ng skills, hindi pa sila uuwi talaga. Meron pa silang recovery sa mga katawan nila. Magpapapiti, ganyan. So, makaka-uwi na ng almost gabi na. So, yun yung nakita ko sa mga superstar level na talagang ine-invest nila yung time properly. Binibigyan nila ng halaga kung ano yung ginagawa, no? May kasabihan sa PBA, no? Ang player na hindi shooter, pag sinabi kong shooter, hindi talaga deadly, no? Siguro average shooter. Pagdating mo sa PBA at you are playing, naglaro ka sa PBA ng 10 years, sabihin mo na lang 5 years, magkaka-shooting ka. Kasi wala ka nang ginawa kung hindi mag-shoot ng bola, no? Yes. Kung ikaw ay hindi gumanda ang shooting mo, sa akin, unless talaga baluktot yung kamay mo, either hindi ka nagtrabaho. Kasi Yes. if you have 2 to 3 hours of team practice, and then the rest of the day, wala ka nang gagawin kung hindi maghumawak ng bola at mag-shoot, no? So binanggit mo dedication. Besides dedication, ano pa ang nakita mo? Well, yung nakita ko din kay Kuya Mark, he's one of my role models kasi pagdating sa basketball and of course sa buhay din. Nakita ko din yung faith niya. Siya din yung nag-introduce sa akin talaga sa Christian life. Like yung faith niya, yung pagsunod niya sa word, paano niya ina-apply sa buhay niya, sa mga pamilya niya. Siya talaga yung naging role model ko. Thank you, no? Thank you kay Mark Baroka, no? Opo. Nito, shout out tayo sa kanya na talagang Shout out kay Mark. Oo, mabuti na lang. Buti na lang. Na-influensya nga kasi there are only two kinds of influence, no? Yes. Good and bad influence. Oo, kaya nga pag napunta ka sa bad influence, it corrupts your morals, masisira ka. Yes. And because Mark has faith in the Lord, yun nga, si Lord is a God of order. Perfect. Yes. So, siyempre, tapos, you do not want to disappoint somebody whom you love, no? So, binigyan ka ng talento. Pag yung talent na yun ay hindi mo ginamit, mawawala yun, di ba? Para kang investment, di ba? Yung investment na pag natulog ka lang at gumising ka, syempre, sluggish ka as compared na nag-e-ensayo ka talaga, no? So, two things, dedication and faith sa Panginoon. Meron bang shinare sa'yo si Mark Baroka or meron ka bang favorite verse dito na because of being with them, sa kakabasa mo ng Biblia, meron kang favorite verse? Yes, I have my favorite verse po sa Matthew chapter 6:33. Sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun yung talagang naging life verse ko po na tinatak ko na sa puso ko. Once na unahin mo si Lord sa lahat ng bagay,
may mga importanteng bagay ako, kung for example, like sa career, family, yung health ko, lahat yun importante. But once ginawa mo siyang pinaka-importante above all that, siya na yung bahala sa'yo. And uh, I was so ma- I was so happy, overwhelming joy yung decision ko na yun. Kasi yun naman talaga yung nangyayari. Inuuna niya din ako. Bine-bless niya din ako. Sipin mo, no? Seek first His kingdom and His righteousness. And Yes, all Lord. these things will be added unto you. Added unto you. Talagang unahin natin si Lord. Kung tayo ay magbabasketball, Lord, I dedicate this practice to you. I dedicate this time of shooting. Hindi mo i-dedicate sa, tawag nito, hindi mo to gagawin dahil para sa iyo, but it's a form of worship. And, Worship. di ba? Imagine if Mark Baroka, na naging magandang impluensya kay Brian, nakita niya na pag nag-iensayo si Mark Baroka, it is a form of worship, no? Shoot ka ng shoot, tapos nagbubuhat ka pa, tapos Workout ng workout. taking care of your body, hindi yung magbubulakbol ka, tapos Yes. mamaya nasa tindahan ka, sumisimple ka, umiinom, dahil sometimes isang sip lang no? Hanggang mamaya hindi na sip, no? Tumutungga ka na hanggang mamaya, naging lasinggero ka na, and nawala ka na doon sa iyong profession na focus lang sa basketball. And because of this life verse, no, seek first His kingdom and His righteousness. Unahin mo si Lord, di ba? Tapos, Yes. si Lord na ang bahala sa iyo. And yung bahala na yun, nabigyan ka ng 2 championship, no? Opo. Magnolia, and then Talk and Text. And then eventually na-prolong yung career, no? Sa mga nakikinig sa atin, si Brian ay also player ng 3x3 ng Talk and Text professional team, no? And ilan ang championship mo sa 3x3? Currently po, meron kaming 6 grand finals na championship. 6. Anim na championship Opo. trophies. Tama ba? Opo. Tuloy-tuloy ba to o may nakakasingit during your run for a championship? Yun, tuloy-tuloy po yung 6. And na-snap mo siya ng Meralco. Ito lang huli natalo kami sa finals ng Meralco. They are the reigning champions ngayon. Naisip mo ba na you will be a 6-time champion ng 3x3? Hindi ko po talaga akalain yun na ganun ako i-bless ni Lord or kami ng grupo ko ng Talk and Text, ganun kami i-bless ng Lord. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. And yung blessing na yun, no? Syempre it feels good to be a winner, no? Winning championships. But sa PBA kasi, sa professional, ang championship may kasamang financial blessing yan. And yes, I know Talk and Text, no? Ang Talk and Text, very galante yan, no? If you win championships, talagang uulan ng pera. When I say uulan, talagang financial windfall. Talagang maganda, no? And tingin mo bakit kayo nag-champion? Besides your faith with the Lord. Well, ako talaga, iniisip ko talaga ito yung blessing niya sa amin talaga. Kasi alam ko kung paano kami magtrabaho sa ensayo, kung gaano kami ka-competitive sa isa't isa. And of course, paano namin binavalue yung pagiging isa, pagiging family talaga. Not just in the basketball court but also sa mga personal life namin. Para kaming pamilya dito sa 3x3 TNT. Binanggit mo teamwork. Importante, no? Yeah, without teamwork,
it will not work. Kasi yung magiging Wala. ball hog, no? Yung magiging Yes, opo. yung mga ibang teammates mo baka maging suga pa, ayaw nang mamasa ng bola. Pag hindi ka namasa, yung teammate mo na binigyan mo ng bola, hindi na rin mamamasa yon. So lahat Oo, hindi na rin. magkakahawa-hawaan, no? And then family. Ano ang atmosphere niyo dyan sa 3x3 team ng Talk and Text? Well, para po kaming hindi nagtatrabaho eh. Para excited kami lagi na mag-practice, masaya kami lagi. Ang magaan palagi yung atmosphere namin. Excited to practice, tapos magaan. In short, there's joy going to work, no? Kasi once yung ginagawa mo na trabaho ay hindi ka na joyful, no? Hindi ka na masaya going to work, nagiging pabigat, then I think it's time to stop. But imagine kung ito yung nararamdaman, edi gustong-gusto mong mag-ensayo. Opo. Every day. Gaano kahirap ang ensayo niyo? Gaano katagal? Well, ano naman, si Coach Mau naman hindi siya ganoon kahirap magpa-ensayo. Pero pera na lang siguro kung malapit na yung Grand Finals. Yun talaga pupukan na kami noon. Okay lang naman yung ensayo namin, Coach. Oh, okay yung ensayo because it's fun, di ba? It's fun. And it's fun. And it's fun because of the atmosphere ng pamilya, tapos because of the teamwork, and because of the drive of each one of you. No? Lahat kayo may drive na to become better players individually. Pag gumaling ka individually, mas magagaling ka as a team. No? So, 6 championships. Na po. Naisip mo ba na magkakaroon ka ng 6 na championship? Hindi ko naisip yun. Yung una pa nga lang po namin na Grand Finals, sobrang hirap na eh. Kasi come from behind yun eh. So, parang inisip namin sa next, paano kaya kami sa next conference. But parang hindi ko na inakala na ganun kami blessed ni Lord na parang no disrespect naman sa ibang teammates. Mas parang, alam mo yung feeling pas na parang papasok ka pa lang sa court, parang feeling mo na sa inyo na to. Merong talagang feeling na ganun eh. Pagkapasok mo sa court. Kasi parang may something, parang may Holy Spirit na nag-uplift sa confidence mo. Yeah. I think yung confidence na yan is confidence that comes from the Lord, no? Binibigyan kanya ng boost na you can do it as long as you seek first. Yes. Ako, sabi nga niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kahit hindi kayo nanalo nung huli, 6 pa rin, no? Yung iba, hindi nga makaabot ng championship, yung iba nga hindi makaabot ng semifinals, no? Brian, you have been so blessed, and yes, I think you have, all we can do is to offer our lives as a living sacrifice, no, sa Panginoon, no, holy and pleasing, no. Yun yung pwede nating isukli sa Panginoon. Alam mo, I'd like to share this verse, no, sa iyo, yung John 14 verse 1. Si God, lagi niya sinasabi sa atin yun na, do not let your hearts be troubled, no. So John 14 verse 1. 14 verse 1. You believe in God, believe also in me. Jesus was speaking. Kasi in this world, we are going to have trials and tribulations. But yes, unahin mo ako. Or subukan mo ako. Di ba? Sometimes kasi, do we really trust God? Sometimes kasi, we believe in God. But iba yung, do we trust God? That He will be the one to take care as we surrender everything sa kanyang paanan, no? Our careers, our families, everything. Di ba? Na Lord, I'm seeking you and I surrender my life wholeheartedly. All in, all out. Lord, di ba? Magtitiwala ako sa iyo.
Alam mo, Ryan, I'm so blessed to hear your story that from small boy, nakalaro lang ang mga pinsan, tapos nakapaglaro sa high school, naturuan ng basketball, hindi ka na pwedeng mangitlog, no, sa shaded area dahil pipituan ka ng 3 seconds, no? And then eventually being able to make it sa varsity team ng University of Mindanao, and then kinuha ka ng FEU Tamaraws, played 4 years, and you were able to make it sa PBA. Kasi may mga kakilala rin akong nananaginip, lahat sila ang panaginip mag-PBA. But only a few can make it, no? Maraming salamat, no, Brian Mendoza, for being our guest. Maraming salamat rin, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KDP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.